Good day, everyone. Welcome to our 8th lecture class or our last topic before our midterm examination. So, I hope guys nga nakastudy na mo no sa mga topics before this topic. Also, I hope nga midterm ready na mo. No? So, sad to say nga daghan yun sa man ka nang gagmay nakuha sa mga quizzes no, pero I hope nga mobawi mo this time and dako kay kog pagsalig sa inyo kay future engineers ba di ba? So let's go, di na to ni padugay-dagayan pa. So our topic for this day is about the distance measurement or the tachymetry, di ba? So mao niya to ang third nga unsa man third type kung unsaon na to pag measure sa distance, di ba? Tachymetry or stadia surveying. So this time na natay gamiton nga instrument. Okay, so I know excited gay mo no nga mogamit na tong instrument no, puhon nga maka-experience mo ato kay camera, katong camera. So let's proceed. So nara, tachymetry or stadia surveying. So tachymetric distance measurement involves sighting through a small angle at a distant scale. The angle may be fixed and the length measured, so, or stadia method, or the length may be fixed and the angle measured, or European method. So diri sa stadia surveying guys, ay diri stadia sa tachymetry guys, naiduha ka type sa pag-solve sa iya. Either mo ni siya kung ang angle, fix lang ang angle, tapos ang length na dayon ang atong basihan. So like, for example, kung mao ni diri ang ato ang instrument, let's say, kung mao ni ang atong instrument, tapos mao ni diri itong rod, nga mao yung i-measure ang distance, kaning angle diri dapit sa instrument, fix gyud na siya. So ang malahi lang sa yaa guys, kani lang ang length ay kaning rod kung asa siya naka-position. So diha din mag-matter. So mo na siya the length measured. So angle may be fixed and the length measured or the stadia method. Or nara, the length may be fixed and the angle measured. So European. So kani siya kuha na siya kanang pabali na po siya, di ba? So, ang length ang fix, tapos ang angle na po ang measuron. So, kana siya guys, ang mahitabuan na guys kay, for example, mao ni ang imo ang kuan. Let's say, mao ni ang imong instrument. Okay? Mao ni imong instrument. Tapos, naday naka-horizontal nga, nakahigda, say, nakahigda nga, subtended man na, subtended ang tawag. So na ay subtense basta subtense. So kana siya nga line or kana siya nga let's say moro mo siya grad. So kana siya nga rod kay ang measure niya is 2 meters. So fixed yun ng 2 meters. So kani siya either asa na din siya nakabutang. Okay? Either unsa man 2 meters kani ang fixed. So if dool ra kay ni siya ang angle, di ba, mag-change. Kung dool siya, so dako kayo ang buka sa angle. So di ba, mag-ana. Whereas kung kani, layo-layo siya, so ang angle, mugamay na po ang angle, di ba? Kay kailangan, ang kaning duha ka lines, basta kaning duha ka lines, let's say, mauni siya ang lines, kani. So then, kani siya nga lines. So for example, mauni siya, ato lang siya ipahigda. Example, mauni siya ang duha ka lines. Di ba kung duol kay ning kailangan ang kaning duha ka lines, kaning duha niya ka tip, kailangan naagi siya diri sa end sa bar. Okay, or sa katong subtense bar o subtended bar, basta mo na siya ang pangalan. So dapat naagi siya always sa end. Okay? So kung asa ni makabutang, so kung duol kaayo ang katong bar sa instrument, meaning dako kay ang iyang angle, di ba? Dako kay ang buka. Nara. Whereas kung layo-layo ni ang bar dito sa atong instrument, meaning magkagamay ang iyang buka. Di ba? So, gavari ang iyang angle this time, pero ang iyang length sa bar kay fixed. So, ang kana siya nga method kay European method. So, next. Stadia measurement consists of observing the apparent locations of the horizontal crosshairs on a distant stadia rod. See figure 1
A below. So the interval between the two rod readings is called the stadia interval or the stadia readings. So guys, so ang pasabot daw na niya guys, kani nga stadia, sabi ha, mag-drawing ta. Natay ginatawag diri nga, natay ginatawag diri sa tunga guys. Diri gid daw kaning center bitaw ani nga circle. Amot makita ta man nga circle. Diya daw naay tunga. Tulo man gud na siya ka lines agay grabe ra gyud siya kahiwi ba. Sorry, dili na lang siya mas straight. Pero kana siya guys, equal ra na siya sa pero kana siya guys, kani diri ug kani equal ra na siya angle. So meaning naa gyud na siya sa tunga, nag-bisect na siya aning duha ka ang kaning duha ka lines. Okay? So kana siya guys, naa gyud na siya sa center. Naa gyud na siya sa center. Ang tawag sa iya kay middle reading. Okay, mo na ang ginatawag sa uban siya middle reading. So, kung mao niya ang middle reading, na-identify dire kaning top stadia hair, so mao ni siya ang upper reading, kani din dire sa ubos kaning lower stadia hair, ang tawag sa iya kay lower reading. Okay? So, nana siya tulo ka cross, puhon, hopefully pag maka-field na taan ni puhon pagtanaw niya sa murag pagtanaw nimo diri sa murag telescope, naa kay tulo ka murag tulo ka cross nga makita. Okay? So mao ni siya nga cross. Mao ni ang pinakataas nga cross. Wait lang nga. So kani. Um so mao ni siya ang pinakataas nga cross nga imo makita pa kani. Sunod ang katuday naa sa tunga, di ba? Katong middle reading. So mao ni siya katong middle reading pa kana. Naa din tay lower reading mo ni ang pinakaubos. Okay. So kana siya guys, kay ang reading ana ang pagbasa nimo ana guys, kay kung kana siya nga mga hairs, asa na siya mo, unsa man, na siya nga line or asa na siya dapit didto sa rod. Sa rod man na siya nimo basahon kung asa siya nidikit didto sa rod. So mao na siya ang imong pagbasa sa iya. So ang distance daw, ang distance sa top nga stadia hair o sa lower reading ani lang. Sa ang distance ay ang difference daw. Okay? Or ang tunga-tunga kani siya. Kani ang tawag sa iyang tunga diha kay kuan. Ang tawag sa iyang tunga kay mo na siya ang stadia interval or ang stadia reading. Okay? Or ang ginatawag nga S. So mas masabtan na ninyo later sa itong mga slides. No? Mo ni siya guys kung plain. No, kung plain ang ato ang i-measure sa inani ang mahitabo sa iya. Mo ni ang setup. So now mo din ni siya ang sa tawag ni horizontal distance. So kanang horizontal distance guys, mo gyud na siya ang gikan sa tunga gyud siya sa imo ang instrument padulong diri sa kung asa nimo gi butang ang imo ang rod. Okay? I hope nga clear ha. Next. So next so figure horizontal stadia measurement. So para mas masabtan nato no, so mo go to the details gyud ta. Okay? So F. Kaning F diri guys, mo na siya kung asa nag-meet. No, kung asa mag-meet tong duha ka lines. Kay nag-ana man guna siya guys, oh. Nag-ana siya. Ay, no, sabi niyo, siya lag kaya kung kan. So, mo siya nag-ana, nagpa-X siya ba? Pak-ana. Tapos kanitang isa, sorry kay nang lapas na gyud siya. Kanitang isa kay murag pak, di ba ana siya. So, mura siya ga-X. So, kanang ilang intersection point dira mo na siya ang F or mo na siya ang principal focus. Okay? So, kanang F nga gamay, mo na siya ang focal length. Okay? So, gikan diri guys. So, gikan anin diri kaning tip sa telescope padulong dito sa imong focus. Okay? Padulong dito sa focus or kung asa ang intersection sa duha ka lines. Ang tawag sa iya kay focal length. Okay? Ang kanada yung okay mo na siyang optical center. Mao ni siya diri guys kanyo. Kining diri sa tip sa telescope. Mo na siya diha ang optical center. Ang I dayon is distance between stadia hairs. Okay? So stadia hairs, ang tawag ani mga stadia man na siya, di ba? Stadia hairs. Okay? So ang distance daw between sa stadia hairs, so kani diri. Okay, so it could be diri. Ang kanang stadia hairs guys, linya maguna siya pag-abot, pag naapa siya diri sa sulod. Paggawas, ayha na din siya kanang murag mo. Kame wave chatting. Oo. So linya, so kung unsa na siya diha, same ra gyapon na diri tip sa telescope as long as naara gyud siya dira sa sulod. Okay? So mao na siya ang I. So kana siya guys, kanang I ug ang F
given na siya daan. I mean, dapat ang mag-provide ana kay ang manufacturer or kung kinsa ang maghimo. Okay, kung pila ang yaang focal length o ang pila po ang yang eye. Okay, so next. C. Distance from the optical center to the center of instrument. Okay? So optical center daw, distance daw gikan sa optical center. So mao ni ang optical center, di ba katong tip sa telescope padulong sa center daw sa instrument. So mao man itong instrument. So mao ni siya ang C. Okay? I hope nga clear ko guys ha. So kanida yung didira ka ng di nga gamay, kana siya mao din na siya nga tuang from focus padulong dito sa kung asa ang rad. Okay, kung asa ang rad, kung asa tong point nga imong i-measure, 'di ba? Pero gikan sa focus kani ding letter D nga dako mo din na siya tong horizontal distance. So when you say horizontal distance, mo na siya ang tunga-tunga sa instrument padulong dito sa rad. Okay? I hope na clear ko ha. Okay, let's go. Let's proceed. So nara, unsaon man siya guys, ang formula. So dali na kay siya guys. Kung inyo lang yung ma-visualize ang figure, dali na din kina siya ninyo ma-solve. Okay, kay by ratio and proportion lang siya. So ingon ani, hopefully no nga, dili na siya mag-lag no. Hindi na siya mag-lag yun, hopefully. Galag yun siya. Sige. So by ratio and proportion. So kani siya guys, ang iyang ratio and proportion, ang inyong assumption, kanyo dere from the optical center pak straight ka dire, di ba? Ay, assume na lang yun yung straight kay na siya, guys. Tapos, kani din siya dire. Pak mo rin siya duha ka triangle. Okay. Lay, assume na lang yun yung na straight kay na siya, guys, ha. So, kani dire mo ni inyong triangle 1. Tana to, 3, T1, mo yung triangle 2. Okay? So, unsa man na siya, guys. So, ato lang siyang i-ratio and proportion. So, if F is to I, di ba kani? If F is to I, is equal to kaniding D nga gamay is to S. Okay? I hope nasabtan ninyo guys. Muro na siya kanang gano. Pak, taas din ka diri. Pak, duha siya ka triangle ba? Pak, muro to siya helix. Oo. So, mo na siya. So, again, if F na raw, if F is to I equals D is to S. Okay? Sabtan. So, kung horizontal ling naatanan nimo diri sa taas, always remember, horizontal ang nasa taas, ang tanan na yung vertical, maoning nasa ubos. Okay? So, ato din siyang kay kasagara guys, ang goal mong diri guys, pangitaon na to si distance D. Kaning dako nga D, kani si horizontal distance. So, from the center of the instrument, padulong dito sa kung asa ang rod. Okay? So, muna tong goal. So, first kay kuha na to si D para ma-solve na to, para makuha na to ni si D nga dako. So, kuha sa to ni si D nga gamay. So, again, after ana guys, ato lang ni siyang i-cross multiply. So, para D na lang ang mabilin diri sa kilid, si S ato siyang i-cross multiply dito sa pikas. Mo nang nahimo siyang D is equals to F over I times S. Okay? Si S guys, mo na siya ang distance between sa duha ka stadya or the stadya interval. So mao ni siya si stadya interval or stadya intercept. Okay? Next. Ah, di ba akong giingon gaganiya kay atong goal kay si D nga dako or ang horizontal distance gikan ni center of the instrument padulong ni rad, di ba? So unsaon man to siya pagkuha? So based din sa tong figure, klaro gid siya guys nga kaning gamay nga D plus F nga gamay plus C, di ba? So pag i-add na siya nimo tanan, ang mo result din siya ni D nga dako. So mao na siya to makita dere, and we all know nga si D nakuha na nato si D. Okay? We all know nga nakuha na nato si D, mao ni si D oh. Ay, kalain na ning pen. Wait lang guys. Anong nag-lag? Di man gini siya ga-lag. Okay. So di ba we all know nga mao ni si D, mao ni ang formula ni D. So ato ra ding i-replace ning D nga gamay og F over I times S plus F plus C. Okay? Okay, so again, guys, kaniday ay nasabi ko. So kaniday si F ang ako din pasabot guys, kaganina 'di ba ingon ko nga dapat ang manufacturer ang maghatag ani nila nga given, 'di ba kat F og I man to kung na yung ganyan sayo dito siya guys.
F og C dito siya. Okay? It must be constant. Okay, constant sa atong problem. So, constant. Basta kay, pwede siya mag-range. Dili siya necessary nga 0.3 man gyud kasagara. So, kung walay given, i-assume gyud ninyo nga 0.3. Pero if naigihatag, kay depende man gyud na siya depende man gyud na siya sa manufacturer. So, kung naigihatag, kato yung gamiton. Pero if wala, kato gyud siyang 0.3. Okay, kinamang ko range na siya range pero kasagara ginagamit 0.3. So, kanina itong F o ang C, mo na siya ang dapat ihatag sa manufacturer. Kaya sila man ang naghimo. So, sila yung nakabalo. Okay? Next. So, nara, where F over I is the Stadia interval factor. Okay? So, F plus C. So, kani si F plus C mo na siya si Stadia constant or instrument factor. O, di ba? Instrument o Stadia constant. So, mo na siya. Constant yun na siya. Kung, for example, kung kaning certain nga instrument imong gigamit, maugid na siya ang iya ang Stadia constant or instrument factor. Di na siya mag-change. Mao kailangan nato na mahibalaan sa manufacturer. Okay? So S is equals to R2 or the upper reading minus R1 or the lower reading. So mo na siya si stadia interval of intercept. Sa uban ginatawag na nila stadia intercept. Okay? I hope nakasabot mo gyud sa pag-derive nato sa formula ha. So ratio and proportion lang gyud siya. So duha siya ka triangle. Okay. Next. So kato siya ganina guys atong topic mo to siya if naalang ta sa plane or sa straight line lang tanag gamit sa stadia or magkuha og horizontal. So how about kung naka-incline? Okay? Kung nato sa slope ng area kung naka-incline. So if the sighting is inclined as it is in figure 2, it is necessary to find both horizontal and vertical distance. This can be determined from the following derivation of formula in which vertical distance is measured, okay, vertical, tindog no, from the telescope to the sighting rod center. Okay, the height of the instrument above the ground must be known to calculate the elevation of the object above the ground. Okay, first, first. Okay. So, again guys, kani magung sa stadya, kani sa tachymetry, pwede naman gud ta diri. Pwede na to siya magamit sa pag-determine sa horizontal nga distance o sa vertical nga distance. Ha? So, mo na siya inyong i-remember. So, for example, diri, mo ni siya ang vertical nga distance. Ato ning kuon si Y kay vertical. Kung mingon po kag horizontal distance, pwede pa na to siya makuha kani si X gamit si Stadia surveying or kani si Stadia, 'di ba? So unsaon man siya? So mao ni siya guys. So as what I have said kaganina, ang instrument, 'di ba, ang gipakita lang kaganina kay kaning duha lang ka lines kaning upper reading og kaning upper o kaning upper na lang upper stadia og si lower stadia naman gipakita ganina. So naa din na siya kani tulo na gyud siya ka line. Okay? So kaning tunga nga line mo na si middle reading. So kuan gina siya guys, mao gina siya ang center ni optical center. So mao gina siya ang tunga gyud. So kung imo ni siyang i-divide, same ra ni siya og same ra ni og value sa angle kaning dere og kaning dere sa ubos. Okay? Same ra na siya og value sa angle. So next, so kung mao ni siya atong y, always remember ha kaning angle guys from the horizontal kaning horizontal dira na siya nag-reference or diha na siya padulong sa tunga sa middle reading. Okay, pwede mo malibog kaning angle kay sa middle reading yun na siya. Okay? Kani diri si y si distance y gikan pud na siya ni middle reading. Okay? Kani si x kay mao na si horizontal distance which is from the center of the instrument padulong ni rod kung asa natindog si rod. Okay? So ayaw mo kalibog ana. Fix man gud na siya guys katong tunga ba, fix gud na siya always. So nara, so ano to pag-divide sa formula. Okay, so next, by ratio and proportion lang gihapon siya. So mo to ganina di ba duha ka triangle, so from diri na kay ko mag-drawing ha kay libog na gyud siya tanaw kung mag-drawing pa ko. So kung gikan ka diri sa optical center padulong ka dito sa taas x pak, di ba dire, so nakahigda na siya, wala na siya naka-vertical. Next, kung gikan na po ka diri sa taas ni upper stadia, so pak X na po, so nahimo siyang lower stadia. So pak, so mauna ni siya diri. Okay?
So sa nakita na to sa atong past, okay? Past nga ito nga slide, again ang angle nga gikan ani ni tunga-tunga ni instrument, diri gyud na siya padulong sa ni middle reading. Okay, ni middle stadya kani siya kaning center gyud. Okay? So si Y diri gyapon siya from center padulong atong horizontal sa tunga ni instrument which is kani H din siya mo ni siyang X kaganina katong from center of the instrument padulong sa kung asa si rod. Ang next pod kay same ra gyapon siya ganina guys. Ang dako nga F kay mo na si principal focus, nadintay C diri nga from center sa instrument padulong ni optical center, napuntay F nga from optical center padulong ni focus, tapos napuntay letter D, si D kay gikan kang focus padulong kang S, di ba? Padulong kung asa na to i-measure ang triangle, kung asa na to i-measure ang rod. Next, kaya napuntay S nga dako, di ba? Ganina kay D man na siya nga dako, which is equal to D plus F plus C. Okay, so I guess na ila-ila naman nato ang ato ang kuano, na ila-ila naman nato ang ato ang figure. So now we can start. So guys, based sa inyong ma-recall sa inyong geometry, kung ang angle diri kay alpha, so ang angle po na to diri kay alpha po na siya. Okay? Kung ang angle diri alpha, so ang angle po diri kay alpha. Basta i-recall na lang niyo sa inyong geometry guys. Okay. So kaganina si S kay, di ba? Nakakuan man si S. Sa tawag na, naka-vertical. So dili na ni siya nga S ang atong gamiton since naka-inclined man dere. Pero gamiton nato ni si S nga vertical ug kani si alpha nga angle para makuha nato ning angle dere. Okay? I hope clear ko guys ha. Okay. So next, pag abot dere guys, amon to. Okay. So focus na puntaan ni dere ha. Dere ta focus. Ay, dili ta mag-lag. Okay. So, dili sa ta mag-focus. Kani nga triangle. Focus ta dili nga triangle. Okay. So, kani siya, di ba, S ni? Mo man ni si S. Mo ni siya diri si S. Di ba, kaning nagtindog. Chak. Masakay mo na siya si S tira. So, para makuha na to ning naghigda. Kani siya. Okay, okay. So, daay. So, para makuha ta ni, kaning naghigda diri. Ang atong buhaton kay, since naaman tay given nga angle diri, tapos na po tayo given nga adjacent line. So atong gamiton kay si cosine, 'di ba? Cosine Pythagorean theorem lang para again para makuha nato diri tong naka-incline kani nga naka-incline diri nga distance kani atong gamiton kay Pythagorean theorem lang, okay? Since si S mao maning vertical, so mao na siya ang adjacent line ni alpha. So para makuha nato sa hypotenuse, gamiton nato ang cosine. Okay. So moong nahitabo din ni siya, kani din siya nga distance, kani siya padulong dere. Okay? Mao din na siya si S cosine alpha. Okay? I hope na get ninyo ano nahimo na siya si S cosine alpha. Again, kay si S di ba nagtindog. Okay? So applicable lang na siya kung dito ta nag-solve sa plane kung straight lang. So what if naka-inclined na siya? So dili na nato ni magamit si S. Dapat naka-inclined na po ang atuang gamiton dire, di ba? So para makuha taning inclined, atong gamiton kay S cosine alpha. Okay? So muna siya ang formula para makuha na to ang inclined. Okay. Next. I hope nga naka-gets naman na guys. So let's proceed. Dito na punta sa ratio and proportion. Same rin po kaganina guys. Kung mao ni si F. Okay. Okay. So kung mao ni si F, diri gyapon ta magsugod ha kung asa ang optical center. Ayun na ni apila diri si C, dili ta diri magsugod sa center of the instrument. Diri gyud ta sa optical center or sa tip sa telescope. Okay? So kung mao diri ang tip sa telescope, so F is to I is equal to kaning di nga gamay is to sa magay dire. Okay, very good. Is to S cosine alpha. Again, if F is to I equals unsa D is to S cosine alpha. Okay, kay again inclined ang atong kailangan kay naka-inclined ang atong i-measure. Okay?
Kaya naka-incline na atong instrument or ang atong i-measure. Okay. I hope nakuha ninyo. So next, again, so si D na po ang atong isolve ani. So ani nga ratio kaning nasa pinakataas, ato ding kailangan ko diya kay si letter D. So para si D na lang ang mabilin, atong cross multiply si S cosine alpha sa pikas. That's why nahimo siyang F over I times S cosine alpha. Okay? Again, asa naman ta? Okay, okay, okay. Wait. Ups. So, next, para makuha na to ni diri si H. Okay? Para makuha na to ni si H diri, unsaon man na to siya. So, since naaman tay alpha, di ba kaning line o kaning broken line diri kay equal magyapon na siya kang H. Ay ko ano ba yung mawala. Okay? So, kaning broken line diri, samo kung siya kay naglag siya karon. So, kaning broken line diri, equal gyapon na siya ni H, di ba? Okay? So, naatay diri theta ay alpha. Tapos, naadayin ta diri pak kani siya kaning straight line diri. Okay na tay S kaning S nga dako. So para makuha so F plus C plus D cosine para makuha tani ba kay adjacent man ni kini si H diri mao ni siya ang adjacent nga line ni alpha tapos kini dayon diri si C plus F plus D mao na siya si hypotenuse di ba? That's why F plus C plus D cosine since adjacent man si H so cosine alpha. That's why nahimo siya inani. Okay? So next, we all know nga si letter D is equal to F over I S cosine alpha plus, unsa man ni? F plus C cosine. So, F cosine alpha, dapat na siya plus C cosine alpha. So, since constant man ni si F plus C, di ba? Mao na si stadya constant. So, ato lang ipagawa si cosine alpha. Okay? So, atong ipagawa si cosine alpha. Since same man siya, di ba? Next, ang may tabo din siya diri guys. Okay. So since si D kay na naman siya cosine, di ba? F over I S cosine alpha. So i-times pa nato ni si cosine alpha dire. Kani nga cosine alpha i-times pa nato na dire. So that's why mahimo siyang F over I S cosine squared. Di ba? Kay cosine times cosine kay cosine squared A. Basta guys, sa dili na siya necessary hinana nga ma-square diri. So kailangan ma-recall ninyo tong sa inyo ang trigonometric identities. Kay naana siya dito. Dito na ninyo ma-discover. So that's why mauna din ang formula ni H. Si horizontal distance. Okay, inanaon pagkuha si horizontal distance kaysa pwede na ninyo i-memorize ng formula. Okay, basta kay kabalo lang mo asa ni makuha si Fi. Again, kani si F over I mo na siya si stadya interval factor na siya tapos kani si F plus C stadya constant. Okay? Kasagara kani si F plus C or atong stadya constant ginahatag yun siya. It's either mostly 0.3 yun na siya. Pero if naiihatag sa inyo ang F plus C or stadya constant, then you have to use that. Okay? I hope clear. Next, dito na punta ni V or ang vertical nato nga distance. So what is si vertical na pud ang gipangita? So gamiton lang gyapon nato ning nga triangle guys. If mao na ni ang gipangita si V, then kani si alpha so meaning si V kay opposite man siya ni alpha sa atong angle alpha, di ba? So atong gamiton diri kay sine na pud atong gamiton. So ay ang iya ang hypotenuse which is ang F ay C plus F plus D sine alpha. Okay? So nanaon to pagkuha si letter V. So okay, nara siya diri makita ta ninyo ni sa kilid. Tapos si D, we all know nga, F over I, S cosine alpha si D. Tapos si F plus si F sine alpha plus C sine alpha. Diba since constant man ni siya, stadya constant man ni si F plus C. So ito lang yung ipagawa si sine alpha. Okay? Ay, naraday siya oh. So kani si sine alpha diri sa gawas, ato ni siyang ipang distribute diri i-distribute po nato ni siya diri ni F, i-times nato siya ni F, o i-times po nato siya ni diri ni C. Okay? So guys, ato na din siyang i-simplify. So F over I, S, so cosine alpha times sine alpha.
I guess kabalugid ko nga wala naman naka-remember no, pero pwede ra ninyo siya i-solve or i-search dito sa double double identity man ata to. Oh, double identity. So cosine alpha times sine alpha is ay ang nahitabo gid ana guys kay naraw sine 2a ay sine 2 alpha is equal to 2 cosine alpha sine alpha. So sine alpha o cosine alpha man so may tabo mo na siya nahitabong sine 2a over 2. Okay, so i-search na ninyo na sa Google guys. Na siya sa double identity. Pantog para masabtan ninyo. Pero if dili na mo, kapuyan na mo, kana na lang diretso i-memorize. Okay? Plus, yada yung stadya constant dayon sin alpha. Okay? So, kana, memorize na lang ninyo diretso nga formula guys para dili na mo need mag-derive, dili na mo maglisod. Pero, dapat masabtan yun ninyo ang figure ha kung giunsa o naunsa siya. Okay, next. So, errors in stadya surveying. So, lang po ni siya yung mga errors. Wala be perfect, di ba? First, stadya interval factor, not that assume. Okay? So, dili yun na siya gina-assume. Okay? Again, kailangan ang manufacturer yun ang mag-provide ana. Pero diri sa tuwa kay since theoretical pa man ta, so kung na mga problems na to ma-encounter nga walay given nga sa tana study interval factor or katong OOF ayo ang study interval factor not that assume gina siya sa either i-solve or given gina siya. Next, study constant man itong manufacturer. Pero same naman gyapon kay ang I mean ang mag-provide man pod sa length of focus niya, di ba length of focus kay ang kuan man gyapon. Sa tawag ana ka ng ang manufacturer mangyapon tapos ang magkatong I ang manufacturer mangyapon di ba so dili gina siya gina-assume dili gina siya mao kung unsa ang gina-assume or gina-expect. Next, rod or staff not of standard length. Yes, again mga tao ra may naghimo ana guys, so naagid na siya yung mga errors pero gina-anticipate na siya daan nga mga errors. Okay mo na yung naatay mga corrections nga kahitabo because we all know naging mga errors nga kahitabo diya. Next, incorrect stadya and interval. Okay, so daghan pud factors by nga nung mag-change ang atong stadya interval. Uh, oh yes, daghan yung siya factors. Again, sa asa ito ang stadya interval kay mao man tong F. Oo. Kung lahi nga stadya interval imong nagamit, oo, kung nag-assume lang ka tapos I mean sa real life niya, like for example, lahi og stadya interval factor ang mga unsay tawagan na ang mga instrument pero nana siya range. Okay, so for example, out of 10 ka instruments, we can say nga lima ana kay 0.3 ang study interval pero upat din ana makaingon ta nga 0.35. Isa ana kay dapat 0. Kuan ra siya 0.29. Oh, di ba? So lahi-lahi gyud siya. So mo na siya kung incorrect imong nagamit sa sakto na niya in real life niya pero sa solving gina-given man gyud na. So kung lahi ang ginagamit or lahi mo nagamit, so nagyud na siya error kay dili man mao ang iyang reading, di ba? Next, rod not held plumb. So, ang rod, na natoy, once makita natin yung rod, natoy murag bubble dadto. So, if wala ka kabalo nga na dito yung bubble, wala ka kabalo nga dapat day ang bubble, dapat i-center siya atong may murag circle, then, wrong gyapon ay nagyapon error sa imong reading kay wala man naka-stand straight gyud ang imo ang sila na ang imo ang rod. So, nagyapon error. Next, unequal refraction. So, okay, so sa atong instrument, naman tayo ginagamit ng telescope or magnifying glass man to, di ba? So, nag-factor. So, kung grabe nga ray sa light, pag ana nimo makita nimo dito so makita di ba kay naka-magnify man siya so naka-zoom balag layo kay nakita gyud nimo siya di ba so naay mga ray sa light nga makaapekto siya sa imo ang line of sight so it could be ang imo ang pag-ana nimo kay tungod sa light na elongate ang imo ang rod sa imong panan-aw kay di ba dito sa imong glass so na elongate so mo na siya magka-cause na siya error sa reading. Okay,
Kaya pag ano nimo tungod sa light nga na pass through sa imong rod, so nalahi ang imong pananaw sa katong mga marks dito sa rod. So isa na siya. Okay? So next, requisites for a good transit used for stadya surveying. So unsa atong mga consideration para makaingon ta nga maayo ang atong stadya. Next, the telescope is of excellent quality with good illumination. Okay, so klaro man kayo kung ang telescope, kung anong gamit niya, no? Kung siya ang iyang quality, kung klaro, good kayo siya, kung dili na siya mga blur-blur. Ganun. Next, the magnifying power should be about 25 to 30. So, katong glass diya sa telescope, nagid na siya yung magnifying glass, di ba? So, kay, syempre, layo biya kayo ang imong pagtanaw nimo guys, layo biya kayo. So, kailangan at least maabot siya 25 to 30 para clear good kayo siya, di ba? Next, the stadia hairs should be fixed and should be set accurately so that stadia interval factor is equal to 100. So ang stadia interval factor guys vary po na siya na po na siya range either 98, 99, 100. So kung 100 meaning ana fixed gyud na siya. So stadia should be fixed para accurate gyud siya. Be set accurately. Okay? So kung 100 meaning accurate gyud siya. So ang imong stadia interval. Okay? So next, number 4, the transit should have a good compass needle. So, bisan og high-tech na kay na guys, mag-ana-ana ra mo. So, naya po na siya yung needle which, naya po na siya yung needle sa sulod nga mauna siya ang ga-identify sa bearing or kung asa na, di ba? Dili lang nimo makita kay high-tech naman siya. Igor man kamuan na, okay, igor kamuan na kung dili kung tudulit mong gamit na pugkitupok-tuplokon mo-detect na din siya, muhatag na din na siya sa imo sa bearing. Next, the transit should have a complete vertical circle. Oo. So, yes, makita man to nimo siya, di ba? Naman ay vertical circle sa transit. Pagana nimo para kompleto gyud siya. Ang imong pananaw ba, line of sight. So, kung di siya complete naman. Most likely ang pasabot ana niya vertical circle kay katuman tong pagtan nimo sa transit circle mo na siya. Tapos na din yung mga hairs dira sa taas, katong upper hairs, lower hairs, o katong middle hairs. Oo. So, dapat kompleto siya. Kompletong vertical circle. Next. So, mo-proceed dito sa problem, no, para mas masamtan ginin niya. So, illustrative problem number 1. A survey party proceeded to do their study survey work as follows. The transit was set up at a point A. Okay, nara. Dahil daw point A, set up siya. And with the line of sight horizontal, nara, horizontal, so straight, took the readings with the rod points B and C. Okay? So, nado transit, nga giset up diri sa point A, tapos gikuha daw niya ang reading sa rods nga naa dito sa point B o point C, which were then measured to have tape distances from A to 260 meters respectively. Okay, so ang rod B ko no, kaya naa siya sa 200 meters while ang rod C naa daw siya sa 60 meters. So complete the stadia interval factor. Stadia interval factor, so muna siya itong F over I. Diba? Next, so, exactly, mo ni siya. So, mo ni siya ang given. Okay, so, ang stadia interval of intercept or stadia intercept daw diri sa S1 sa rad C kay 0.600. Tapos, ang distance niya kay 60. Sa rad B pod, ang S2 or ang stadia intercept niya kay 2.001. Tapos, ang distance din niya from the transit kay 200 meters. Next, let's proceed. So, solution. Again, we are asked to solve for the Fi. So, kabalo naman ito sa formula sa D. Katong dako nga D sa horizontal distance, di ba? Memorize na ito ninyo. So, katong interval factor, stadia interval factor, katong F over I times S, narating siya makikili so, times S times stadia constant na F plus C, di ba? So, muna siya. So, di ba, mauni guys? Okay. Di ba mo ni siya tong formula? Example, memorize na yun na ninyo. So, ang atong pangitaon kay ang stadia interval factor. So, ang stadia interval factor kay mo na si F over I. So, according diri sa to ang problem, sa solution nga yang gi-provide,
para dili kita sige sulat og f over I, so letter K na lang nato siya. Okay? Tapos kani din si stadya constant, si F plus C, ato na lang siya himuong letter R. Okay? So again, nara, so ang ato dong stadya constant kay 0.3. Okay? Again, kung walay gihatang nga stadya constant sa problem, automatic assume na to nga 0.3 dayon siya. Okay? So next, ato na din siyang i-solve. So diri daw si D kay KS1 plus R, diri din si D kay D. So kaniha, again, ang K mo na siya si stadya interval factor, si R mo na siya si stadya constant. Okay? So dito, so same na siya. Ato din na siyang ipang equate. Okay? Equate. Wait lang, wait lang. So okay. Sis D2, kaning D2, minus na ito si D1. Okay, so si D2 minus D1, so so KS2 plus R minus KS1 plus R. So ito siyang i-minus, no? Dayon, ang mahitabo dayon sa yaa kay minus, minus, minus. Okay, so si R, pwede rin na ito siya makancel. Kaya mahimo man ito siya, ay, wait lang. Nahitabo guys, atong i-distribute. Nasa ba ito? No. Wait, wait, wait. Okay. So, kaning si R, okay. Ay, kaning si negative diri. Kaning negative, guys. Kaning negative. Ato ni siyang i-distribute diri. Distribute po nato siya sa pikas. So, mahimo ni siya og KS2 minus KS1. Diyon, plus R minus R. So, makancel na to ang R. Ang S dili na to ma-cancel kay lahi mag-value, di ba? S2 gani siya og S1, so dili na to siya ma-cancel. Pero ato ding ipagawas ang iyaang unsa man parehas nga term, which is ang K. Okay? Para S2 minus S1 na lang ang mabilin. So i-derive yun ninyo siya, guys, hangtod sa mo come out mo og mura mo gyud inyong i-collaborate, no, kanang mangita mo pamaagi, guys, ba nga inyo bitong ma-connect, makakuha mo connection or attachment sa mga givens pareha sa itong gibuhat karon, guys. Dili man siya pwede nga dumudiretso lang ka sa D1 isolve ni mo ang K or kuan, di ba? So kailangan ka mangita og something nga ma-collaborate gid nimo ang mga givens pod sa inani nga situation kay duha biya siya karon, di ba? So nara, again, para K, since K man ang atong gipangita, ato dayong mahitatag pamaagi nga si K na lang ang mabilin dira, di ba? So ato dayong unsa man, i-cross multiply din nato si S2 minus S1. Maong nahitabo, maong nahimo siyang ingon ani. I-cross multiply nato siya. So D2 minus D1 over S2 minus S1. Okay, so wala na tay. So naman tay dito, di ba? Na natay dito 200, na natay D1 60, natay S2 nga 2.001, naputay S1 nga 0.600. Okay, so pwede na nato ma-solve si K. Hopefully, parehas nag-answer sa calculator. So, ang atong answer is 99.93. So, muna siya si atong stadya interval factor. Okay, I hope nakasabot mo, guys, ha. Next, proceed ta. Next, illustrative problem number 2. Okay, a transit with a stadya constant equal to 0.30. So, stadya constant. So yung stadya constant, katong F plus 3. Okay? Ay, F plus 3. F plus C. So, 0.3 na to is used to determine the horizontal distance between points B and C. Okay? With a stadya intercept reading of 1.85 meters, the distance BC is equal to 182.87 meters. Complete the stadya interval factor of the instrument. So, pangitaon dito si stadya interval factor or si F my over I. Okay? With the given. Again, guys, dili ni siya mauni nga drawing, guys, sa kay mao man ni siya si B, man gud siya B. Letter B mong gud ni dere. Ani, letter P. So ang gingon dere baya kay points B and C. Niya kay D man ni. So dili ni siya mao. So since niingon man siya diri nga, determine the horizontal distance between points and D. So ato na mag-assume ta nga naka straight na sa plane ang duha.
Si point A and B naka-plane ra na siya. Okay? So, next, proceed ta ha para makita ng solution. Okay. Since naka-plane na siya, at din isulat ang calculator. Kaya itong sabi naka-plane raman siya. Wala man siya naka-incline. So, since memorize naman itong formula, so ato din siyang isulat. Okay. According sa problem, ang distance daw dito kay 182.87 is equals to F over I, which is mo itong gipangita. Dahil ang stadya daw, ang stadya intercept daw din kay 1.85 plus ang iyang stadya constant nga 0.3. So again, pwede nimo i-transpose nimo si 130 dire tapos i-cross multiply din nimo si 1.85 and that will be 182.87 minus 0.30 over 1.85. Okay? Ang imong i-over sa 1.85 ang tanan ha apil ning 182.87. So, mo din ni ang imong answer. Hopefully, same og nakuha sa answer, guys, ha. Next, balikan sa itong mga nakaraan. Using the same instrument, so same lang ang instrument. So, kung kag same instrument, parehas raya ang stadya constant, parehas ra pud ang stadya interval factor, di ba? So, it was used to determine the difference in elevation between B and D, having a stadya intercept reading of 2.42 meters at D at a vertical angle of plus 6 degrees and 30 minutes. Compute the difference in elevation of BD. Okay, difference of elevation daw sa B o sa D. Okay ra? So when you say difference of elevation, so kani siya nga elevation. So gikan diri sa gitindugan sa kuan, pak kana siya gikan diha padulong diri ni tip padulong diri. Okay? So muna siya ang atong isal ang difference in elevation. Okay? Again, always remember guys, kani ding height of instrument guys, kay always na siya same diri ha. Always na siya same. Again, ang height instrument manggod kay from the ground na siya padulong ni optical center. Okay? Tapos kani diri si middle reading, kaning naa diri nga middle reading, meaning unsa man? Same po na siya ni optical center nga always naa sa center. Naagi na siya sa tunga. So, kung naka diya sa tunga, kung imo na siyang i-measure, gikan ani ni middle reading, padulong po diri sa ground, meaning height of instrument ra gyapon na siya kay it's just the same nga naka diri. Kung na mao ni siya ang optical center, maura po din ni siya nga height padulong diri sa ubos. So kani siya nga height kani diri padulong sa ubos, height of instrument gyapon na siya. Okay, so butang just bear it in your mind, okay? So from the optical center or the middle reading padulong sa ubos, it is just equal to the height of instrument. Okay? So logically, ang pag-abot na to diri guys, kailangan na to mahibal-an nga unsa man. Okay? Nga kani siya, kani nga ground ato butang same so so to makita diri guys, di ba kani man ang atong kailangan makuha kani. Ngay kapuya kay aning pan ani ka nang lag kay siya. So ang atong kailangan makuha baya kay di ba kani padulong kani. So para dali rata guys, it is just the same kung i-add nimo ni si height of instrument, it is just the same diri. So para madali ta, dili ta sige drawing, ato na lang ning lahuson pa kani o kani. Okay? Kani dire, padulong dire sa ubos. Okay? So equal ra na siya ni kani nga di kaning bottom sa rod o kaning bottom sa instrument equal ra na sila ni letter V. Okay, I hope mo nang kagets mo kay na naman tayo formula direction ni letter V, di ba? Na-memorize naman to nimo. So, mana siya matik. Discard ay ragud pwede ragud gyapon guys nga kani tapos kani ani ang tabo makuha nimo ni letter V. I-minus ra gyapon nimo si height of instrument diri kay para maabot ka diri nga point. Pag naana ka diri nga point, okay. Wait lang. So, pag naana ka diri nga point, sa man,
i-add dayon nimo ni si kung answer nimo pag minus ni instrument o kaning mag-add na pag another height of instrument. So balik-balik na siya, di ba? So ato na lang ni kani na lang ato i-consider. Dili na lang nato i-minus si height of instrument kay i-add raman gyapon nato siya sa ending, di ba? Pero dili na siya sa tanang sitwasyon na dapat i-analyze kay ninyo guys, i-analyze. Okay? Hopefully nga nakasabot mo ani guys ha. Next, difference and elevation between B and D. So again, memorize naman kani letter B, di ba? So katong F over I. So na-solve naman na to si F over I sa number 1. So 98.69 ragyapon siya since same raman ang instrument nga gigamit. Times S, gihatag man sa problem si S. So 2.42 daw. Sin 2 alpha, si alpha gihatag pod positive 6 degrees and 30 minutes over 2 plus F plus 3 ay C. So gihatag yapon si stadya constant which is 0.3 sin times sin alpha. So input na niyo sa inyong calculator and I hope we get the same answer. So 26.90. Okay? Next, proceed to sa third problem. At third nga. Compute also the horizontal distance between BD. Okay? So horizontal distance between BD. So kanira siya. Same ra siya ani, di ba? So kanira tong kwaon. Si horizontal distance ni BD. Since nakuha naman ito si vertical. So ni horizontal na po task. Kawan na to sa formula, di ba? Kung naka-inclined na siya cosine, di ba? So F over H is equals to F over I S cosine 2 to alpha plus F plus C cosine alpha. So again, na-solve na nato na si F over I. Nasa tong problem ay sa number 1 katong letter A. So 98.69 ang S kay given so 2.42 cosine 2 alpha given positive 6.5 or 6 degrees and 30 minutes plus ang atong stadya constant given gyapon 0.3 cosine ang alpha given. Input sa calculator then we will get the same answer. Hopefully same ang atong answer guys ha. Okay. Next. Okay, so if you have any questions and clarification na mo nalibugan or whatsoever, then pwede ra kayo mag-ask sa ako ah. Okay? So, ay di. Yan na lang. Ako na lang to ibalik sa og discuss ha. Kato bitong didto kay feel ako nangalibog gid mo diri nga part. Okay, sa number 2. Okay, nganong V man gikuha ma'am nga di ba? Syempre mo na yun mga nung V man ang gikuha ma'am nganing kanimang V nga di ba ang kwaon man ato kay ang kuan man nga ang difference in elevation man ni B kay di ba man ni si B mo pa ni si D di ba ang difference in elevation man nila ma'am kay kani man no di ba kani man ang ilang difference in elevation dili lang ko mag-draw ha. So di ba kani man ang iyang difference in elevation wait lang ha. Upya imagine na ninyo nga straight na. Di ba mamaw man iyang difference in elevation? Ano nga ang imong gikuha man nga letter V man nga ang V kay diri naman na siya o sa tunga ni instrument ni optical center ni instrument padulong diri sa middle reading. Di ba? Nganong kana man ma'am? So inani siya guys. Ang process. Okay? So para ma-obtain na to ni okay, ma-obtain na to ning difference ni BD ang ang automatic nga atong discarding nga buhaton. Kuha na to si letter V. Okay? Pag makuha na nato si letter V diha, okay, kay di ba si V kay diri man, ay so wait lang ha. Kay di ba si V gikan man ni middle reading padulong diri sa ubos ni center of the instrument and ni optical center. So once nakuha na nimo si letter V, imo na pud ning kwaon nga height, okay? Kwaon na pud nimo ni siya nga height kani kanang bottom ni instrument padulong diri ni optical center. Okay? Okay, let's say nakuha na nimo si V, let's say na-solve na nimo si letter V. So nakuha na nimo ang distance sa letter V. Since naman siya di sa so minusan nimo og middle reading padulong ni bottom ni ay
ni point D, di ba? So, saan man na siya para ma-minus, para makuha. So, minus na to og height of instrument kay we all know nga height man gid na ni instrument from the bottom of the rod padulong ni study ay sana ni the reading, di ba? So, height of instrument. I-minus na to si height of instrument. So, naana ta diri ni point D. Okay? So, ang nabili ni letter V, kay kanina siya. Kaning point D, padulong din ni kani. Di ba? Mo na lang ni ang nabili ni V. So, kung unsay answer ni mo, ana, let's say, tana to ang answer aning duha kay letter A. Let's say X ang answer ani X. Pak. Okay, X. So, na mo, ano ni si X. Next, kulang pa kay wala pa man ta dito sa kuan. Wala pa man ta kang point B, di ba? Naman diri si point B sa ubos, so ato na puding i-add, di ba? Mag-add na pud ta ani padulong kay point B. So unsa man ni siya nga distance? Unsa man ni siya nga height? Okay, very good. It is just the height of the instrument. So yung mahitabo, gikan ni X, okay? Gikan ni ani ni X, mag-plus na pud ka og height of instrument. 'Di ba? Nagets sa ninyo? I-add ra po ninyo balik si height of instrument. So it is just like wala ka nag unsa. It is just the same. Okay? Mura ra kag wala nag-minus mo nang ayon na i-minus. Okay? So I hope na-gets na ninyo more gyud na kay feel ko diha mga part wala kayo nakasabot mura nalibog mo mga ato nga part. So if napa may lain ni libugan, napa may gusto lain i-clarify, simple ra gyud siya guys. Need lang gid nimo i-memorize tong formula ni inclined. Need lang po nimo i-memorize tong tulo na siya ka formula. Katong H ni plane, katong horizontal, tong horizontal distance ang kwaon og H pod ni kung vertical, kung naka-vertical na siya, di ba? Og H po ay og ang katong letter V. Okay? Mura gina siya ang tulo ka formula, guys. So if tagaan mo ana tapos na memorize lang ninyo tapos kabalo mo sa stadya constant, kabalo mo sa stadya interval factor, then masolve ra gid kay na ninyo. Easy. Okay? So, I wish you luck on your exam, on your midterm exam. Always put in your mind na kailangan yun mo mabawi. Bisan pag dili ka sure sa imong grado, like feel lang yun yung mga marag pasar man siguro ko ato eh. Ayaw. Always good pag-expect o pag-assume good nga gamay gud kaya nga akong grado so need gyud ako mobawi sa midterm para mahimo na siyang driving force sa imo ang mag-study gud ka. Kailangan nimo pundo o grado karon pa lang daan para sure pa sa finals. Okay? So kita-kits ta sa final sa midterm exam. I hope makapass mo. Okay? Always pray. Always pray. Bye-bye guys and God bless. Thank you for your time. Thank you for listening. God bless.